Naalala mo pa ba? Paano kayo nagkita? Paano kayo Okay. nagkakilaan? Um, that was early part of 1972. Uy, kabubuo pa lang ng constabulary. Hindi naman, 1972. But galing siya sa army noon na nagpunta sa PC. So, ang namanan niyang officer noon, si Captain Romeo Odi. At naghahanap ng AD camp, siya nag-recruit sa akin. Oh, He okay. recommended me. And siguro 5 times ako nagre-report doon, hindi ako nakakausap. So sabi ko, ayaw naman yan sa akin, ako ayaw ko na. Ayaw ko na rin. Sa Krami ito. Camp Crame Sa na. headquarters. Sa headquarters. But on the 5th day na ako nag-report, kinausap din ako, in-interview ako. And then, FBR. Ni FBR. After that, tinanong kung bakit ako, paano ako nagkaganito. Sabi ko, taga Bukidjar ako, sa Lipa. How are you related to the Katigbaks? Sabi ko, wala sir. Why? Ikaw sir, hindi naman taga Bukid ako, mga taga bayan yan, hindi naman namin kilala. Ganun. Is that the standard of the Katigbaks? Sabi ko, I don't know about them sir. Ganun. But anyway, after that, isinaman ako sa bahay. Yun ang nagsimula ako. Saan ba sila ngayon? Sa Magdalena Circle, 30. PP pa. Ako hindi ako nagsisigarilyo. So, dumadaan na sa harap ko yung mga usok. Pagbaba dun sa kotse, kapit ako kasi matutumba ako dahil nahihilo ako sa usok eh. But, that started all of it. Ang parang tinotal ko yung pagsasama namin eh. Siguro, kung tuloy-tuloy, mga 18 years, second lieutenant, first lieutenant, kasi alis ako, tapos babalik, kinukuha ko, kapitan, maasay sa ibang lugar, babalik ako, gano'n. Parang nagkasabay dun sa, kung naalala ko, yung command tapos staff. Command, staff. Parang nagka-tsempo na, di ba? Unit, But, Lagi kang bumabalik sa kanya. binabalik ako, bumabalik. Ako naman, okay lang sa akin kasi, In fact, kaya ayaw ko mag-idigam. Sabi ko kay Captain Odi, sabi ko, hindi ako marunong yun, probinsyano ako eh. Sabi niya, hindi, alam ko yan, kaya mo yan, can take eh. Can take. Pag sabing can take, maski kaya pwede ako. So, tinanggap ko. At natanggap naman niya ako. So, marami akong nung bago pa lang ako. Because he came from the army. Hindi siya ang mga politiko, hindi nakikialam sa mga army nung araw. Pero sa PC, you have to deal with the politicians. But, siguro mga ilang buwan na ako. Tapos, every 2 weeks nagpapagupit doon sa Commander barber shop, si Jack ang kanyang lunchtime ang kanyang sandwich lang kami noon. So tanghali, sabi niya, tawagin mo si Jack at ako'y magpapagupit. Paglabas kong gano'n, So may personal na barbero itong si... yun si Jack, maliit lang siya. So paglabas kong gano'n, tumatawag si Congressman Barbero. Chairman ng Committee of National Defense. Siyempre, iharap ko sa kanya. So, pag ko na, sir, si Congressman Barbero. Nalilisik ang mata, sabi niya. Sino? Congressman Barbero? Ang kailangan ko, barberong magugupit. Hindi ko barberong congressman. Bakit? Kaya ba niya akong gupitan? Siyempre, nagkataon lang naman talaga. So, paglabas namin, di tawa na kami ng palihim. Pero yun ang aking unang pagkakataon na parang, napalagi ako sa alanganin, but hindi naman sa akin talaga. Ngayon, meron pa kaming isa na championship noon ni Boris Spassky at saka si Bobby Fischer. Ina-analyze niya yung mga moves, gano'n. Naglalaro siya ng chess? Nag-chess siya. Nasa West Point, naglalaro daw siya. So, in any case, harap-harap kami doon sa opisina niya. Hindi namin naintindihan kung anong pinakukuha, kung chess set. Kasi ina-analyze niya, gano'n. O cheeseburger. Kasi ang tanghalian niya, cheeseburger. Kaya paglabas namin, ano nga pang in-order siya niya? Parang kami, siyempre gawa kami ng parang, nagpabili kami ng cheeseburger, tapos dinala namin sa kanya yung chess set, binigay namin sa kanya, tapos kinain niya yun.
lusot kami. Ibig sabihin, ano yun, hindi kami napahamak. Nag-safety ka kasi. Nag-safety kami, at saka ano. Ano yan? Ano yan? Stricto ba kaya kayo nag-aalangan na hindi siya hindi siya magalit at ano siya parang stricto siya eh. Saka hindi nga siya sanay siya laging pinupunta ng mga tao. Ayaw niya noon. so siya mga opisyalis lang niya tapos kayong nasa Ano siya, staff yung niya. pili yung hiniharap niya. Kasi ayaw niya naabala kasi masipag magtrabaho. Oo. Yun pag pagbaba namin, dala-dala pa yung mga hindi nagpipirmahan habang nasa kotse, nagpipirma siya. Doon pa lang yung opisina kasi nung siya'y presidente ganun pa rin. diskarte. Ganun pa rin. Kasi So doon nagsimula. noong nandoon, ano siya, talagang pag hindi natatapos, nakalagay sa kahon, habang binagbabasa, nagpipirma. So, walang natatapong oras, ganun. At saka siya, yung pagka nasa kotse, pag upo na ganun, manugad, tulog, tapos gigising, pirma ulit, ganun, basa. Skill yun, ano? Ako hindi pwede. Catnap? Hindi ako pwede ng ganun siya. But, maano ko kasi mapapatawa ako kay kuya ko. Kaya madali akong yung mga anak niya napalapit sa akin. So hindi pinapayagang magpupunta sa ibang lugar, gano'n. Halimbawa, magwa-water skiing, mag-scuba diving, o lahat. Kung saan pupunta, pag sinabi akong kasama, pinapayagan sila. Ikaw yung Parang akong nagsusupervisor. parang elder brother, tsaka yun din yung treatment sa akin. Napalapit ako ng tapos, Ano yung role talaga ano yung role na ginagawa mo? You were aide de camp. personal staff yung AD camp. Aha. Halimbawa, may mga gusto siyang ipagawa na ganito. Halimbawa, yung reunion ng ikaw mag-schedule noon, ikaw magtatawag sa mga bisita, at saka yung mga tatawag ang mga tao, gano'n. Ikaw yun. Ikaw dapat alam mo yung mga number, meron kalistahan. Aha. At saka siya, meron isang notebook. Pag kami inuutos siya, nakalista doon, date, tsaka So, hindi ka pwedeng makalusot kasi nakasulat doon. Pagka tumagal ng ilang araw at hindi napapawi yun, ibig sabihin may atraso ka. So, dapat ma-erase ang mo doon sa kanyang notebook na yon. Every now and then, titingnan, kung wala na, papalitan ng yung hindi nagagawa, isusulat ng panibago, tapos lagay uli ng mga iniuutos sa staff. So, ikaw, ako nagre-remind sa kanya, sir, itong schedule natin, ganito. Ikaw rin naman kasi yung gumagawa. Ayan. Meron kaming sekretary na gumagawa noon. Pat ako, yung mga meetings at saka yung mga engagement, ikaw sir, tayo. Yun. Tapos ikaw yung nagpapaalala. Ako nagpapaalala sa kanya. Kailangan na tayong lumakad. Sir, mahuli tayo. May next na. Okay. Give me an idea what a regular day was. Anong oras kayo nagsisimula? Anong oras kayo? Naku, napakaaga. Yan lalo na pagka Monday, nagpapakomperensya yan. 5:30 nandoon na kami sa Camp Crame, magja-jogging muna. He's very athletic, gano'n. 5:00, nandun na kami, magja-jogging, army dancing, tapos saka mag-almusal ng pandesal at saka itlog, at saka yun. Ganun lang. Sir, army dancing. Ayun, so yun. Lahat ginagawa namin yun. Push-up, calisthenics. Squat thrust, ganun. Okay. At saka lahat ng pumapasok sa kanya, yung lahat ng bago, pinatatakbo niya, kasabay niya sa buong Camp Crame. But during my time, ako physically fit ako, at saka napagsabihan ako na ganun. So, napraktisado ako. So, nag-adapt ka? Madali lang. In fact, yung katulad ng swimming, doon siya nag-swim sa Army Navy Club. Nagsuswim siya, naglalaping. Ako, taga-bukid ako So nakakita niya kaya yung stroke ko. Sabi niya, where did you learn how to swim? Sa probinsya. Hindi na siya nagsalita. But alam ko na ang ibig niya sabihin. Galingan ko. So, pagkakatapos ng duty ko, punta ko swimming pool, merong coach doon ng PC swimming team, napapaturo ko ng strokes. Ganun. Kaya sulot na paglakad namin, sinasabayan ko na siya ng paglalangoy niya, freestyle o breaststroke. Kaya ko na yon. Napansin niya? Siyempre, bakit magaling? Marunong ko maglangoy Pero
nung maglangay kami sa Camp Crame, nandun yung coach. Oh, Sir, si Kati, tuwing hapon, nandito dito, napapaturo. Ganon. Kasi yung EDCAM, dapat yung anticipation mo, Oh, that was something. Tell me about that. Yung halos lahat kayo nabanggit yan na yung naging ADCAM, senior military assistant, yung mga ganun. Paano nyo nahuhuli yung titingin lang siya o kaya malilihis lang ng kaunti yung ulo? Alam na ninyo kung ano yung kailangan. Talent yun, kaya anticipation. Oo, yun nga Huwag kang, pagka ikaw tutulog-tulog, talagang magagalitin Ngayon, pagka ikaw, matatakutin, o halimbawa, na-rattle ka, lalo kang tatamaan. Ako, relax lang ako. Basta kung galit siya, hindi naman ako galit. Okay lang. Kaya pag nagagalit siya, tatawagin ako. Ako, nakangiti lang ako, nakatayo lang ako doon. Kung nagagalit, pinunod ko lang siya, hindi ako nagsasalita. Hindi siya mahilig sa mga chismis. Ayaw niya may nagsusumbong-sumbong na ganito, gano'n. Ayaw niya. Maski sa bahay, wala nun. Pag tinatanong ka, ako, sinasabi ko, pag hindi ko alam, Sarel will find out. So, inaano ko. Gano'n. Paano mo na-develop yung skill na yung tumingin lang ng alam mo na kung anong kailangan? Tapos yung ba itinuro mo rin doon sa mga sumunod sa'yo? May sinasabihan ko silang gano'n. Kasi nung bata ako yan, lagi ako napapalo kasi pilyo ko gano'n. Kaya yung mga maling mga pinaggagawa ko ng araw, na-i-apply ko dito na hindi ko dapat gawin. Saka yung hindi ka pwedeng gumawa ng mali kasi parang kinikilala mo siya, parang mahirap sabihin na parang Diyos parang antingin mo sa kanya Kasi masyado siyang man of honor and integrity. Hindi ka po pwedeng gumawa ng mali kasi parang dinidishonor mo siya. 18 years. Sige, balikan ko yung So, 5:30 ka mo. Tumatakbo na kayo dahil magkakaroon kayo ng conference staff, ng staff niya. Sa separate units. Ano oras nagsisimula yun? 5:30, nandun na kayo sa Well, marami. So, much earlier pa. So, kasi kakain pa, mga 6 o'clock, na yan, kasi magsishower. So, yung iba hindi. 6 o'clock, nag-meeting na kami. Nandun na yung pagkain. Dahil ikaw yung aide, ibig sabihin, mas maaga kang gumising. Ganon. Di ba? Ganon. Kasi nung una, pag alis ng kotse, ako nakatira sa Camp Aguinaldo, pag alis ng kotse, sumasabay na ako papunta sa kanila. But kung halimbawa dun sa Camp Crame naman, dun na lang ako napunta sa Crame. Ganon. Hinihintay ko na lang. Ganon. And then you have the entire course of the day. Yeah. Normally, what time do you end? What time do you finish off? Naku, halos gabi na. Ganon. But pagkatapos namin ng hapon, halimbawa ngayong 5 o 6 o'clock, dadaan kami sa bahay ng kanyang parents niya, kina Secretary Ramos at saka kina si Lola Ilang. Siyempre, favorite son, dahil siya lang. Siya, parang mahal na mahal talaga siya. So, pag-aalis namin, Kati, ikaw bahala kay Eddie, ingatan mo. Yes, ma'am. Ganon. Ganon siya. So, hindi pa sumisikat ang araw, nagsisimula na kayo. Nakalubog na ang araw. Lubog na araw. Lumalarga pa rin kayo. In fact, sa tanghali walang break yan Pagka tanghali doon na kami nagla-lunch, nagpapabili ng sandwich, yun ang tanghalian namin. Totoo lang, ilang beses mo nang nabanggit Sisiguraduhin ko lang. Hindi siya palakain, hindi masyadong simple lang even sa bahay nila. Ang pagkain gulay lang, isang pang-ulam, gano'n. Hindi katulad nung nakakita ko sa iba, ang dami, ganyan. Doon simple lang ang buhay. Hindi marangya, gano'n. Simple lang ang buhay, gano'n. What did that tell you about him as a person? He's a very good family man. At saka lalo-lalo sa mga anak, siya. Pero hindi siya emotional na pinakikita niya yung kanyang pagmamahal. Talaga? Siya yung, parang secretive, gano'n. Masyadong,
na ano, he keep it to himself, ganun. Pero, hinayaan din, well, 5 babae yun eh. No? So, pero hinayaan niyang gawin nila kung ano yung gusto nilang gawin. Eh. They eventually went into their respective careers and their respective paths. Ano naman siya, Pero hinayaan niya. No? hindi siya naman nakikialam nung ano. Saka, parang, kasi ang mga kanya nag-graduate sa international school, kaya UP, gano'n. So, they have their minds of their own. So, hindi niya pinakikialaman ng gano'n. Okay. Nagsasalita lang siya minsan, pero hindi yung didiktahan o ano. Ato. Oh, tsaka nandun ka naman eh. Kamo, ikaw. Ako malapit nga ako sa mga bata nga dahil ano nga, maraming kalokohan ako nang magkukwento ganun at may expense, sila tuwan-tuwa noon. Kaya pag darating ko sigawan sila, Kati, Kati. O, ano naman kayo, si Kati na naman, ganun. But, yun ang nangyari. Kaya, ano. Nabanggit mo na lalo na sa inyong nakapalibot sa kanya, no? Ayaw ninyong gumawa ng hindi maganda kasi nakakasira sa imahe niya. Ano yung reputation niya sa sa AFP, sa organisasyon? Ano siya Paano siya kinikilala? Basta alam straight siya, ganun. Basta seryoso sa trabaho at saka talagang para sa bansa lang. Talagang ano, yung buhat ng araw, talagang pagka weekend, nasa probinsya, nag-inspect ng troops, binibisita yung mga malalayong lugar. Kaya naikot niya ang buong Pilipinas ng na ang kanyang kung ano bang pagkukulang, ano bang dapat gawin sa mga tropa, gano'n. Madalas siya umiikot na eh. Basta every week, pagdating ng Saturday morning, na kami, biyahe na kami, gano'n. Okay. Balik is Sunday, Sunday afternoon. Noon pa man talaga, maano na. Ay naku talagang napakasipag. Hindi pwede doon ng yung tutulog-tulog na kasi makakagalitan. Hindi pwedeng tumagal pag pag hindi ka sanay. ROTC, ano ba yung tawag doon? Integri? Integri. What was it Direct like? commission, ha? Yeah, direct commission. Direct commission, What was it like working for West Pointer? Tapos, Korea, Vietnam veteran. Sa kanya hindi niya inaano ito. It doesn't matter whether you're PMA or ROTC or ano. Sa kanya, if you can deliver, kung nagkagawa mong trabaho mo, whether you are direct commission or reserve officer, okay lang yun. Hindi problema. In fact, yung isang staff niya, si Colonel Ablang, reserve officer yun. Okay lang siya dahil basta hindi ka nag-aabuso, gumawa ka na mabuti, okay lang yun. He was assigned from Army to Philippine Constabulary. Siya no. Pero parang hinubog niya na parang kanya. Kasi ang PC hindi sanay dun sa ganyan, sa kanyang ugali na siya talagang tutok sa trabaho, serbisyo, gano'n. Tsaka nga yung pakikialam ng politiko sa sa PC, sapagkat nung panahon na yun, talagang ang PC, talagang takbuhan ng mga politiko dahil sa mga security, mga permit, Sila yung nakalubog sa sila ang nasa lokal, nasa field, gano'n. Yeah. And so did he try to create the image and reputation of the PC na halos malapit kapareho na rin sa kanya, sa reputasyon niya, sa pagkakatao niya, pagkasundalo niya? Malaking pinagbago ng PC noong panahon niya. Talagang nahubog niya sapagkat alam ng mga tao sa probinsya, lalo na ng mga sundalo, na ganito ang ugali ng Chief PC. Hindi ka pwedeng nang-aabuso, hindi ka pwedeng magkakamali. Meron diyan na halimbawa tinorture mo yung yung detainee. Meron ko diyan pinalansya, tinanggal agad tinanggal agad siya, ganun. So hindi niya tinutolerate yung mga kawalang yan ng mga pag-aabuso ng mga sundalo at ng mga opisyal. Yan, okay. Tatanungin ko sa iyo yan Kasi over that period, 70s,
nagkaroon ng ano, no? Maraming mga kalabisan, ng abuses. Tapos may mga ilan opisyal na umangat ng umangat dahil malapit sa Diyos. Sip-sip. Ganun. Or Oo. sip-sip, no? Ano yung basa mo kay FBR nun? Paano niya nasasabayan yung ganong Kasi klaseng ayaw niya ng development? ganon. Ayaw niya ng yung mga sip-sip na ganyan. Hindi ka hindi ka pwede magsalita ng laban sa ganito just to make you feel good or yung for personal gain. Maninira ka ganon. Hindi pwede sa kanya yun. Sa amin, hindi kami nagsasalita ng but if there are informations na ganito yung tao na ito at nakakarating sa kanya, he will ask you. Ako, hindi ako nagdadagdag kung anong alam ko. Pag hindi ko alam, sabi ko, sir, I'll find out. Pero yung alam ko, sir, ganyan nga yan. Ganun. Oh. Kasi yung AD personal staff, yun, nung makakaalam ng yun ang pwede magsasabi ng mga bagay ng mga personal, gano'n. Ang laki rin ng responsibilidad mo, no? Lalo na because of that unique responsibility nga na nabanggit mo. Alam mo, ang pagkatao niya talagang makabayan, masipag, ang kanya puro bayan lamang iniisip. In fact, hindi namin alam na magkakaganyan. Talaga lang, siguro dadako tayo doon kasi nag-EDSA nga basta ang alam ko, talagang buhat na magsimula, talagang tutok lang sa trabaho para sa bayan, gano'n. Maano siya sa presidente, malapit siya sapagkat talagang kamag-anak nga, gano'n. Nakakadiretso siya sa mga problema ng ng bayan. In fact, nung panahon na yung EDSA flyover, na matagal nang naiiwanan, binigyan na kami ng trabaho ni Sunny Rason. Sabi niya, tingnan nga ninyo yung flyover, ang tagal-tagal na yan. So ginawa namin, kumuha ng helicopter, kumuha ng picture, tapos dinescribe namin yung problema. After, nagawa. Pinindal na yung report namin sa presidente, tapos nagawa agad. Doon hindi ma-traffic, gano'n. So yun ang namin. Nung magkasama kami ni Sunny Rason, yung legwork, kaya kong gawin, pero yung pagsasalita sa papel, yun magaling. Siya naman. Siya naman, Tanungin ko kung nakita mo yung naging pakiramdam niya nung, di ba, head siya ng constabulary, and then naging naging vice chief of staff. Tapos nag-abot sila ni Fabian Ber. Maya-maya, si Ber ang in-appoint na chief of staff. Ano yung basa mo sa kanyang pagtanggap doon sa desisyon na yun? Alam mo, talagang siya. Talagang palibhasa, bayan ng kanyang iniisip. Nung una, siya talaga ang parang pag-uusapan ng seniority, napuprove na talaga siyang senior. At hindi si General Ver. But nung magtagal, parang nawawala na siya si General Ver na, at saka diyan na uso mga favoritism. So, kami isang gabi, magkasama kami, pauwi sa bahay. Sabi ko, sir, may pinagsasabi nila, bakit ginagawa sa'yo? Bakit di ka pa mag-resign? Sabi niya, alam mo, I can do that. But if I do that, sabi niya, what will happen to those who believe in us? Sabi niya, silang kawawa ang bayan, sabi niya. Ang mananatili, yung katulad niyang favoritism na ganyan. Sila lang, kung sila lang nakapo, sila lang makikinabang. Hindi tama yun. Dapat para pantay-pantay, parehas. Yung true merit, hindi yung palakasan. Ano yun? Yung pakiramdam niya, siya yung panabla. Kasi nga, walang iba pwedeng magsalita ng laban doon. Siya lang ang pupwede na Siya lang ang pupwede. At saka pininiwalaan siya ng mga tao. Kasi nga, siya alam na straight nga at saka hindi corrupt. Ganun. When the Ninoy assassination happened, August 1983, naka-assign ka sa kanya? Hindi. Ako parang, yata ako sa... Nasa field ka nun? Oo. And then, snap elections were called, no? By Marcos, February 1986. Naka-assign ka na uli sa kanya?
ako parang chief ako ng firearms and explosives unit. No? Ah, Ano na yun? FEO. Oo, Okay. FEO. Okay. Okay. Ako may hawak ng mga baril, permit, gano'n, lisensya. But you were based in Kamkrame. Krame. Kamkrame. Diba? Ang nagbibigay ng ng lisensya. Okay, pero nandun ka pa rin sa Oo. Ako ilang building lang ang on call ako. ang layo. Nabulilyasi yung RAM. Nabulilyasi yung plano ng RAM. Oo. Di ba? Hindi ka nagdalawang isip na sasamahan ko Oh, siya. hindi. Wala. Basta, sabi ko, sir, nung ako sumalubong sa kanya sa lobby, sir, ganito rin pala dapat matagal na. Sabi ko pa tapos, umakit kami. Tapos, sige, you call the officers who are with us. Ako tagatawag tagatawag ako ng mga provincial commander na kakampi namin, regional commander. Ako tagatawag kasi trabaho ko nung araw yun. AD camp ako eh. So, Saka alam mo lahat. alam ko tsaka alam ko kung sinong kakampi. So, ang una kong tinawag, si Larry Mendoza, provincial director ng commander ng Rizal. Kalapit lang ng Tsaka NCR. kabayan ko, parang kapatid ko yun. So, pagkatawag ko, siya, dala niya yung kanyang mga 20 opisyal, dinala niya doon sa Camp Crame. Siya ang kauna-unang kinausap at siya ang kauna-unang sumama. Sapagkat alam ko na naman siya, kakampi. Kasama si Carding Dapat, tsaka yung lahat ng mga opisyal niya. So, okay. Tapos yun, nasimula, ako nagtatawag na sa mga kina Jael de Villa, sa Bicol, kung saan, kina Jael Gutang, Yeah. tatawag ako. Pero nung matagal na, kina Jun Kitli, gano'n, sa Pati sa na media. yun? Sir, paano yung ano yung instructions niya? So, tawagan mo ito, tawagan mo. Diba? Alam mo na naman kung sino yung mga kaibigan. So, yung kaibigan, siguraduhin kaibigan. Kinakausap niya isa-isa yun. Kinakausap niya. Pagkatawag ko, sir, si ganito. Ganun. Ako naman, ang assignment ko, kasi ang Camp Crame, sa dikit sa Green Hills, may naka-preposition kami mga kotse doon para kung over ng Camp Crame, doon kami tatakas. Meron kaming hagdan doon na doon dadaan. Tapos dadalhin ko siya sa kay Cardinal Sin o kung saan. Basta kailangan huwag mahuhuli. At hindi naman nangyari yun. Yeah. So, ikaw yung escape, Oo, kung ikaw yung nag-in charge dun sa doon sa pagtakas kung sakali. escape route, escape plan. Talaga. Pero hindi mo namin napakita yan. Ibig sabihin, hindi namin na ipagyabang. Ibig sabihin, tahimik lang kami. Kasi maraming nakinabang dyan sa sa amin. Hindi naman namin niniintindihan Basta trabaho lang, gano'n. What was his composure like? I mean, siya matutuwa ka kasi hindi siya nahaharas In fact, magkasama kami dun sa kasi doon ako natutunog sa lapag, gano'n, tapos parang gera na rin. parang gano'n Sabi ko, sir, huwag ka mag-alala, mayroon akong dasal dyan. Kasi, taga-bukid ako marami akong mga gano'n. Ng mga lolo ko na ganito ang gagawin mo. Sabi ko, sir, may dasal ako dyan, huwag kang mag-alala. Hindi tayo maano dito. Tapos mamaya, naisip niya, hindi maano, siguro. Nagtakbo kami sa Crame, nag-jogging kami po sa labas, sa EDSA. Ako nakagalil, tsaka naka-bandulir ng tapos desert eagle. Siyempre tatakbo siyempre hirap na hirap ako nagsising ako, ba't nasabi ko pa But Fully loaded ka. Siyempre combat combat ready, gano'n. Siya? Wala siya, lang siya Naka-t-shirt lang siya. Jogging gear. Pinapagsuot namin ng bulletproof vest Ayaw Hindi siya nagagamit Naka-t-shirt lang siya Siga, ng macho. Ganyan Talaga. Was there one instance na nag-alangan kayo? Baka hindi tayo makalabas dito ng... Wala. Hindi namin napapag-usapan yun. Wala yun. Hindi, there was no doubt amongst us na magtatagumpay. Although talagang outnumbered ang but siya naniniwala na because of the influx of yung mga tao, people power, talagang malakas ang loob namin. Kasi from time to time, nagre-report kami, sir, ganyan karami, hanggang doon na ang
Talaga. So tumatawag ka no sa mga commanders, parang loyalty check, no? Paano pagka meron ka bang natawagan na sorry sa kabila ako? Hindi ako nag-ano. Paano niya hinandle yung gano'n? Sinuguro ko lang yung talagang kakampi namin. Ah, Ang kakampi niya. okay. Yun ang tinawagan ko. Yung alam na identified namin na maski bigtihin mo, hindi lilipat, hindi ko na tinatawagan yun. Hindi na. Hindi na. Kasi ang gusto ko malaman na kunyari naka-encounter kayo ng gano'n, kung sinabihan niya na Steady ka lang, o ganyan. oo, di ba? Standby ka na lang, huwag ka na lang makisabay. Huwag ka na Meron yan. Meron yan. Pero hindi ako ang tumawag noon. Parang batalyon commander ng parang kinausap din niya na mag-neutral na lang. Huwag ka na Meron nun, pero hindi ko natanda ang matagal na masyado eh. Oo. Okay. So meron din ka nun. Pero huwag ka nang Huwag ka nang makipagsabayan. gumalaw. Huwag ka nang gumalaw. Talaga. Just let us deal with it here. Ganun. Talaga. How crucial was his Okay. was his role? Kasi, 'di ba, nung una yun nga 'di ba? Enrile, Ram, sa Aguinaldo. But otherwise, Okay. Kung hindi siya sumama, wala akong paniwalang magtatagumpay yung na yun. Kasi talagang maraming naniniwala sa kanya. Isa talaga ang pininiwalaan. Crucial yung na yun. Crucial yung pagbaliktad niya, pagsama niya kay Secretary Enrile. In fact, after parang mga 2 days na yata na nabalitang tumakas na si umalis na si Marcos, si President Marcos. Kami, tuwan-tuwa kami doon sa kanyang conference room doon sa Tapos mamaya biglang lumabas si President Marcos sa likod ng mga general na sabi lulusubin, ganun, pinasusurrender, ganun. Yung kabila hindi magkaintindihan kung anong gagawin. Siya nagpakalma. Sabi niya, don't worry. Sabi niya, we'll do something. Let's not worry. Yun. Sabi, nagawa din, okay lang. Hindi naman na-demoralize yung mga tao. you were there with him All the time. All 4 days. Bago ito magsimula. Diba? At confirmahin ko lang, yung FEU, yung Firearms and Explosives Unit, yung nasa near the Green Hills. Green Hills, Annapolis Wall, di ba? Okay. So kaya ikaw dahil it was your building kung saan lulusot. Sa tabi lang yung bandang west side na gano'n. Ando doon ng namin. Malapit lang yung pader na pagdadaanan namin. Gano'n. Tatalunan. Hindi naman masyado nang mataas yun. Yeah. Tsaka bukod sa ron, siyempre yung mga nagdadating na kakampi namin, na mga, mga sundalo na walang barel, kung kayo makikipaglaban pa sa amin, i-issue ka namin. Gano'n. Oo nga naman. Yeah, right. Oh my. Talaga. And then, okay. Umalis si Marcos. Successful, naging chief of staff. And you stayed on pa rin sa firearms unit. No, wala na ako. Explosives unit. Kasi ako'y parang ako nung maging vice chief of staff siya. Ako ang pinatao niya sa kanyang opisina. Parang ako naglalayas doon sa ako ang pinaka representative doon. Ano yung natutunan mo sa kanya? That, eventually Yung gave you the skill to find the right people for him and eventually also helped you in your professional life. Malaking bagay na natutunan ko sa kanya yung you should be able to stand on your own 2 feet. Okay. Hindi ikaw porque malakas, dapat iaasa ka na, ibibigay sa iyo ang lahat. Dapat magtrabaho ka at patunayan mo ang iyong galing, ipakita mo, at so that you'll become successful. Hindi kayo pwedeng aasa sa because of the proximity. Hindi ko ginawa yun. In fact, I never asked for anything ever since. Sa kanya? In fact, pag hindi ako tinatawag, hindi ako napunta.
Even ako, kaya nung presidente, hindi ako nakakita. Kasi, hindi naman ako kailangan eh. Pag kailangan, tatawagin ako, di pupunta ako. Ganun. So, yung iba, Stand on your own. on my own. Kasi simple lang farming lang ang aking trabaho eh. Tal- Tuwa ako doon. Aha. Ganun pa man. Nagpapalakad ka ng, di ba? Namamahala ka, nangangasiwa ka ng yung negosyo yun eh. Di ba? Negosyo rin yun eh. So, did you pick up something from him? Did you learn something from him? Yun, that helped you with that? Parang kumbaga sa native talent, yung gano'n. Pag-aalaga mo sa mga tao, kung paano siya makipagtrato sa mga mababa sa inyo. Parang yun. Alam ko rin yun dahil yung mga officer na hindi ko tinatratong under ko, parang magkakaibigan kami, parang magkakapatid gano'n. Hindi mo hindi mo pinakikita yung pagka senior o parang barkada lang, parang gano'n. Okay. Okay. Ikaw ba na-imagine mong magiging Pangulo siya? Hindi, alam mo, walang nag-aakalang magkakaganon sapagkat ang parang Hindi mo naisip? Hindi namin naisip. Ang alam ko, na pagkatapos ng EDSA Revolution, parang nag-iba na ang kanyang iba ang kanyang ang perception sa kanya ng mga tao, parang nag-iba, hindi kasi bayani nga ang niya, naging papel niya doon eh. Nung araw hindi ko naisip na magkakaganon. Talagang trabaho lang, peace and order, security ng bansa. Yeah. Yung pakipag-deal niya doon sa mga governors, yung mga local government units, yun. Ganun lang. Yun yung role nung constabulary. Nung constabulary kasi kasi nga sila nag-enforce ng batas. Ganun. So suddenly, ganun na lang. So, nung So magtagal, nag-iba? yun lang yung pagbabago. Kasi nung after araw, EDSA? nung araw ako, lalo ako, hindi ko naisip na magkakaganon. Okay. Kailan ka ba nag-retiro, sir? 1991. Shortly before the... After may stint sa Cavite, nag-retire na ako kasi pulis na eh. So nung nag-anunsyo siya, Secretary of National Defense, natapos na siya 89, and then you retired 91. 91 na. 91. Okay. That was about the time na nag-anunsyo na siya. Yeah, in fact, You remember what month did you retire? Mga early part ng okay. Kasi nung mag-anunsyo na siya kasi nagkaroon ng pilihan na siya hindi nakuha. Si Mitra. Tapos maski na natalo siya, nag-put up siya ng yung mga lakas in UCD para lumaban din. Tapos yung wala na ako doon nung magkaroon ng parang convention sa Cavite na siniro siya. Oo nga. O yung mga niya, yung kanyang leader, hindi pinaboto, yung sina mayor, namatay na rin yun. Then, tatanungin ko nga, kasi nagkaroon ng gulo di ba, nilagay yung Cavite under Comelec control, di ba? Yun eh. Ikaw ba'y, dahil sa connection mo kay FBR, humingi siya ng tulong sa iyo, kausapin mo nga yung mga kaibigan natin doon. Wala. Ano pa yung nakita mong hindi nag-iba? Or may nakita ka bang nag-iba? Habang ikay nag-o-observe from the side. Walang pinagbago kasi yung mga, halimbawa, nagmi-meeting sa mga local government units na yung mga mayor o governor, ang kanyang pag mali, sinasabi, ganito, it's not like this, it's like this, gano'n. Sinasabi niya direkta, hindi siya yung diplomatic na sinasabi niya, yung mali, hindi tama yan, ganito. Huwag kang managinip ng kaya mong gawin tong ganito. Sabi niya, hindi ko nasasabihin sa iyo, mga pinagsabihan na ganito. Alam mo, hindi tayo pwedeng gumaya sa Singapore o kaya China na ganito.
ito, ano na lang natin, hanggang dito, ito kaya natin kaya, yun ang inyong pagplanuhan, parang gano'n. Ano rin siya. What do you want people to remember about FBR? Ikaw, pagka natanong nila, ano yung kinukwento mo sa kanila na napulot mong aral sa... He's the best there is, or there was, gano'n. Kasi wala namang, hindi nga siya katulad nung iba na ano. Meron ngang, alam ko, na isang mataas na ano na, sabi, ano raw, nagkapera sa ganito, tinanggal agad, gano'n. Hindi niya tinutolerate yung mga, gano'n, mga pang-abuso, lalo na sa corruption, gano'n. Kaya, maski saan makarating hindi ka mahihiya na ipagsigawan na itong tao na ito, ganito. At saka ikaw hindi ka gagawa ng masama sapagkat madudungisan mo ang pangalan niya sapagkat ikaw ikilala na alagad niyan Katapos ikaw ang gagawa ng nangunguna ka sa kalokohan, hindi ko yun ang aking palagi nang naiisip na basta huwag mong gagawin yung masama sa iyong kapwa, parang gano'n. Looking back sa haba ng inyong pinagsamahan, no regrets? Oh! Kung ako'y meron tsansa na bumalik, wala akong hindi ako mag-hesitate na biro mo, nung ako nga nire-recruit ayaw ko nga Sabi ko, sir, hindi ako probinsyano ko ayaw ko. At saka army yan mataas ang pride namin mga PC ito army dumating dito pero nung makasama ko, ibang-iba ito talaga talagang pwedeng pagpakamatayin mo talaga, gano'n. You do it again? You do it? Oh! Sabi nga sa airborne ako without thinking, without WOT. Basta Thank you very much. Maraming salamat, sir.